Sabi ko, putang ina ninyo. Ang mga tatay nito na sa ibang bansa, nagpapakamatay trabaho. Ang mga nanay nito sa isang bansa, and sometimes they are rape, abuse, sinisikmura lang yan nila para na makapagdala ng pera sa Pilipino. Binabastos na yan, tinitiis. Kaya sabi ko nung na-presidente ako, I am here. Itong mga bogo na human rights, itong inquirer, huwag kayo magbili niya. So, pera-pera lang yan. Totoo, pati yung ABS-CBN. Pera-pera lang talaga yan. Maniwala ka. Ako, may pera ako, si Senator Cayetano, may pera rin siyang deposito at marami pang iba, si Chis Escudero, lahat. Ang ABS-CBN tanggap ng tanggap. Hindi naman pinalabas yung binayad ko. Kasi na last minute, wala man talaga akong pera. Alam niyo yan, from Mindanao lang ako. Hindi na, I was not even a national figure. Kaya na makalaban ko, at least ang Pilipino, the entire nation, knew them by... Ako, kailan nila nakilala. Yun lang nung nag-file ako ng certificate of candidacy. So wala masyadong nagbibigay kasi sa rating, 4.5 lang ako, minsan 3. So walang nagbibigay. But yung last minute na, last 2 weeks, yung suddenly went up by 36 or 34%. Nagdatingan na yung pera. So pumunta ako sa ABC, sabi ko may propaganda ako. Pwede ba din yung isingit? Oo, sige, bayad ka lang. Bayad ako. Tayang Gabi Lopez na yan. Yung pagpunta nila sa Davao, sa cable, sky cable nila. Kinausap nila ako bago akong mayor. Sabi nila, papasok kami. Sabi niya, ang balita namin, may sky cable na doon eh. Stockholder ka daw. Nawala na mo. Sinasali-sali yung pangalan ko dyan for protection lang yan. Sabi ko, wala akong... Tapos sabi nila, mag-take over kami, bayaran na lang. Ay, kausapin niyo yung may-ari. Tapos sabi nila, mayor ka kasi, baka pahirapan. Sabi ko, saan yung application ninyo? Bakante pa. Ayan, si Gabi Lopez, kung nanood siya ngayon. Siya, pati yung namatay na, pati yung si Garcia ngayon. Yan sila, sa hotel. Sabi, saan yung application mo? Binigay. Pinirma ko, approve, blanco. Kayo. Ay, kilala nila ako. Pero pera-pera. Marami kaming tinanggap aming pera, tapos hindi naman, wala lang mang offer to refund. Ngayon na lang na nagpuputang ina ako. Kasi, putay na magnanakaw talaga kayo, sa totoo lang. Bumabawi, yung mga drama ninyo, yan man lang ang ano ninyo. Mga maalaala mo kaya, at nakalimutan mo na, ako isang araw sa buhay ko, inano mo ako, din na lang. Yan, pero kung sabihin sa balita, putang ina, kayo maniwala niya. Ganon slanted yan. So, inquirer. Alam mo, inquirer, kung makababoy sa amin, ganon na lang. Kung mag-editorialize, kaming mga nasa gobyerno, kaupo-upo ko lang, magnanakaw na kami. Lahat na, kasi pareho sa ABS-CBN, ang talo ako rin lang kandidato si Rojas. Hanggang ngayon, nung napuno na ako, alam pa ninyong Maylong? Diyan sa Makati, di ba marami yung kanal dyan? Maylong tawag dyan. Yan binigay ni Marcos kay Rufino. Yan lang, piso lang siya binayad. Tapos, si itong mga Rufino nag-asawa ng
may-ari, ito sila si Prieto. For 25 years, renewable for another 25 years, nag-expire na lang, sila na ang nagkukolekta dyan sa mga maraming tindahan. Hindi na kanila ang property, nag-expire na. Dumating na sa Supreme Court kasi ayaw bitawan. Ano mong ginagawa? Sige pa rin sa kolekta at ayaw umalis sa propiedad. Ito namang korte, and I'm warning the judiciary, huwag ninyong paabutin na hindi na ako maniwala sa inyo because that would really be a constitutional crisis. Kasi galing na ng Supreme Court, nagalit na nga ang Supreme Court, bakit hindi implement, ibalik sa gobyerno yung property, ang may-ari, Philippine National Railway, para junk card nila noon. Ayaw na nilang ibigay uli. Tapos nagpunta na naman kung saan-saan ko, forum shopping, nakakita sila ngayon dito sa Court of Appeals, nag-issue na naman TRO. Stopping anybody, including government, from retrieving the property. Kaya ang Pilipinas, oligarchy talaga. Yung mga mayaman, nandyan yan, nagpapakayaman yan, pero kung magsalita sila, kala mo sino. Ang ginagamit ito nila Prieto, ang kanilang newspaper. Ito namang ABS-CBN. Kasi ganito, kinig lang kayo ha, putang ina ninyo, hinintay ninyo na mawala ang respeto ko sa inyo. Kaya ko lang unang presidente nagsabi, putang ina ninyo, sige. Pagkita mo pati yung mga obispo ng ulol. Karaming reliyon dito, mayroong bago. Mag-put up ng branch dito. Iglesia ni Rodrigo. Walang bawal. Lahat yung magaganda, ako ang mag-training para sa Kristan. Pare, ganon. Tapos kung sila ang maghingi, panahon ni Gloria Arroyo, naghingi ng mga Montero, Mitsubishi, that's graft and corruption. There is a separation of church and state. There is a provisional, not provisional, a provision that no money of government can be spent even a single centavo for religion. Yan ang inyong Katoliko na mabaho. Simbahan. Si Bacan, pati yung the rest, magsigi yaw-yaw. Tana na dyan sa libro, may dala ka ba bang? Altar Secrets. Ang sumulat nito, narrator ng Bishops' Conference. Sumulat siya ng libro. Namatay na, Altar Secrets. Sinabi niya lahat ang kabastusan, ang kabulustugan ng pasapasahan na lang ninyo. Bestseller ito. Altar of Secrets. Nandito lahat ang first pages in Bacani. 2 ang asawa, 3 ang kabit. Putay na nagbasa ako, sabi ko parang si Mayor Duterte man to. Hindi ako pare. Tsaka hiwalay ako sa asawa ko. Kaya kanina pang mata ko, ang likot, sige tingin-tingin dyan ko. Sinong gustong pumunta ng Beijing? Kaya kung kayo ng Canada, babae lang, lalaki. Babae lang. Tsaka yung mag-selfie. Yung lalaki, di bigote pa, tapos mag-selfie, ipatong yung mukha na sa akin.
Maging bakla ako nito pagka inudnud pa nila yung mukha ng lalaki, ganun lang. Kung saan yung mukha mo, ganun. Ganun pa. Hindi pa bang kahit. Kung maging bakla ang presidente ninyo, wala tayong magawa. Dahil yan sa selfie-selfie. Ito, iiwan ko. Marami pa ba? Dalawa lang. Pasapasa na ninyo. But this can be bought sa online. Ano ito? Altar Secrets. Ang sakit niya, sakit ko rin. Pero wala akong korupsyon. You know, kayo mga taga-Davao, sino taga-Davao dito? Mayor man ninyo ako for 22 years. Itong babae siguro, pero pera, kurakot, iniwasan ko talaga yan. Paano? Fiscal ako noong prosecutor ako. At in addition to that, wala pa yung ombudsman panahon ni Marcos. Tanod Bayan panahon, special prosecutor. I was one of the two na special Tanod Bayan prosecutors. And I used to travel around Mindanao to prosecute mga treasurer, mga governor. Kaawa dyan yung mga rank and file na magpirma lang kasi sabihin ng kaya yung nakita ko yung rank and file na nang nagpirma, dumaan sa amin, inspection. Talagang dinadrop ko ito. Tirahin ko itong mga unggoy na may bibigat. Yung nakita ko, yung napilitan lang, hindi ako nag-ano dyan. Kaya yan ang trabaho ko. Kaya kung pera, naging mayor ako, maraming pera ang nakawin kung gusto mo, but I could not have survived. Naging congressman kasi ako, tapos naging vice mayor ako ni Inday, yung nanununtok ng sheriff. So that is another 8 years. Yun, 23 plus 8 years ako. Could not have survived politics. Sa Davao, hindi ako nakatikim ng talo. Sa babae, disappointments marami. Ayaw nila kasi matanda na raw ako. Tapos, baka naghintay sila ng regalo ng mga sing-sing. Wala tayo dyan. Ganon tayo, slanted dyan. So, inquirer. Alam mo, inquirer, kung makababoy sa amin, ganon na lang. Kung mag-editorialize, kaming mga nasa gobyerno, kaupo-upo ko lang, magnanakaw na kami. Lahat na, kasi pareho sa ABS-CBN, ang talo ako rin ng kandidato si Rojas. Hanggang ngayon, nung napuno na ako, alam pa ninyong Maylong? Diyan sa Makati, di ba marami yung kanal yan? Maylong tawag dyan. Yan binigay ni Marcos kay Rufino. Ilan lang, piso lang siya binayad. Tapos, si itong mga Rufino, nag-asawa ng may-ari. Ito sila si Prieto. For 25 years, renewable for another 25 years, nag-expire na lang, sila na ang nagkukolekta dyan sa mga maraming tindahan. Hindi na kanila ang property, nag-expire na. Dumating na sa Supreme Court kasi ayaw bitawan. Ano mong ginagawa? Sige pa rin sa kolekta at ayaw umalis sa propiedad. Ito namang korte, and I'm warning the judiciary, huwag ninyong paabutin na hindi na ako maniwala sa inyo because that would really be a constitutional crisis. Kasi galing na ng Supreme Court, nagalit na nga ang Supreme Court, bakit hindi ibalik sa gobyerno yung property?
ang may-ari, Philippine National Railway. Para junk card nila noon. Ayaw na nilang ibigay uli. Tapos nagpunta na naman kung saan-saan ko, forum shopping, simbahan. Si Bacane, pati yung the rest, magsigi yaw-yaw. Tana na dyan sa libro. May dala ka ba bang? Altar Secrets. Ang sumulat nito, narrator ng Bishops' Conference. Sumulat siya ng libro. Namatay na, Altar Secrets. Sinabi niya lahat ang kabastusan, ang kabulustugan ng pasapasahan na lang ninyo. Bestseller ito. Altar of Secrets. Nandito lahat ang first pages, Bacane. 2 ang asawa, 3 ang kabit. Putay na nagbasa ako, sabi ko, parang si Mayo Duterte man to. Pero hindi ako pare. Tsaka hiwalay ako sa asawa ko. Kaya kanina pang mata ko, ang likot, sige tingin-tingin dyan ko. Sinong gustong pumunta ng Beijing? Yung kuha kayo ng Canada, babae lang, lalaki. Babae lang. Tsaka yung mag-selfie. Yung lalaki, di bigote pa, tapos mag-selfie, ipatong yung mukha na sa akin. Oh. Maging bakla ako nito pagka inudnud pa nila yung mukha ng lalaki, ganun lang. Kung saan yung mukha mo, ganun. Ganun pa. Hindi pa bang kahit. Nakakita sila ngayon dito sa Court of Appeals, nag-issue na naman TRO. Stopping anybody, including government, from retrieving the property. Kaya ang Pilipinas, oligarchy talaga. Yung mga mayaman, nandyan yan, nagpapakayaman yan, pero kung magsalita sila, kala mo sino. Ang ginagamit ito nila Prieto, ang kanilang newspaper. Ito namang ABS-CBN. Kasi ganito, kinig lang kayo ha, putang ina ninyo, hinintay ninyo na mawala ang respeto ko sa inyo. Kaya unang presidente nagsabi, putang ina ninyo, sige. Pagkita mo pati yung mga obispo ng ulol. Karaming reliyon dito, mayroong bago. Mag-put up ng branch dito. Iglesia ni Rodrigo. Walang bawal. Lahat yung magaganda, ako ang mag-training para sa Kristan. Pare, ganon. Tapos kung sila ang maghingi, panahon ni Gloria Arroyo, naghingi ng mga Montero, Mitsubishi, that's graft and corruption. There is a separation of church and state. There is a provisional, not provisional, a provision that no money of government can be spent even a single centavo of religion. Yan ang inyong Katoliko na mabaho. Last 2 weeks, yung suddenly went up by 36 or 34%. Nagdatingan na yung pera. So pumunta ako sa ABC, sabi ko may propaganda ako. Pwede ba din yung isingit? Oo, sige, bayad ka lang. Bayad ako. Kayang Gabi Lopez na yan,
yung pagpunta nila sa Davao, sa cable, sky cable nila. Kinausap nila ako bago akong mayor. Sabi nila, papasok kami. Sabi niya, ang balita namin, may sky cable na doon eh. Stockholder ka daw siya. Nawala na mo. Sinasali-sali yung pangalan ko dyan for protection lang yan. Sabi ko, wala akong... Tapos sabi nila, mag-take over kami, bayaran na lang. Ay, kausapin niya yung may-ari. Tapos sabi niya, mayor ka kasi, baka pahirapan. Sabi ko, saan yung application ninyo? Bakante pa. Ayan, si Gabi Lopez, kung nanood siya ngayon. Siya, pati yung namatay na, pati yung si Garcia ngayon. Yan sila, sa hotel. Sabi, saan yung application mo? Binigay. Pinirmahan ko, approve, blanco. Kaya, kilala nila ako. Pero pera-pera. Marami kaming tinanggap, aming pera, tapos hindi naman, wala lang mang offer to refund. Ngayon na lang na nagpuputang ina ako. Kasi, putang na magnanakaw talaga kayo, sa totoo lang. Bumabawi, yung mga drama ninyo, yan man lang ang ano ninyo. Mga maalaala mo kaya, at nakalimutan mo na, ako isang araw sa buhay ko, inano mo ako, din na lang. Yan, pero kung sabihin sa balita, putang ina, huwag kayo maniwala. Sabi ko, putang ina ninyo. Ang mga tatay nito na sa ibang bansa, nagpapakamatay trabaho. Ang mga nanay nito sa isang bansa, and sometimes they are rape, abuse, sinisikmura lang yan nila para lang makapagdala ng pera sa Pilipinas. Binabastos na yan, tinitiis. Kaya sabi ko nung na-presidente ako, I am here. Itong mga bogo na human rights, itong inquirer, huwag kayo magbili niyan. So, pera-pera lang yan. Totoo, pati yung ABS-CBN. Pera-pera lang talaga yan. Maniwala ka. Ako, may pera ako, si Senator Cayetano, may pera rin siyang deposito at marami pang iba, si Chis Escudero, lahat. Ang ABS-CBN tanggap ng tanggap. Hindi naman pinalabas yung binayad ko. Kasi na last minute, wala man talaga akong pera. Alam niyo yan, from Mindanao lang ako. Hindi na, I was not even a national figure. Kaya na makalaban ko, at least ang Pilipino, the entire nation, knew them by... Ako, kailangan nila nakilala. Yun lang nung nag-file ako ng certificate of candidacy. So wala masyadong nagbibigay kasi sa rating, 4.5 lang ako, minsan 3. So walang nagbibigay. But yung last minute na